Ito ang unang taon ulit na si Giannis hindi makakasama sa lineup ang kanyang kapatid na si Thanasis since 2020 season. 2 beses na rin ginawa ng Bucks na nakipag-trade kapag si Giannis nagpaparamdam na aalis ng Milwaukee Bucks. Una nung natalo ng 2020 playoffs versus Miami Heat na mismong galing na din kay Pat Riley, nag-ipon sila ng cap space para ma-assign nila si Giannis sa 2021 free agency. Ang unang ginawa ng Bucks noon nakipag-trade para kay Holiday na bawasan sila ng ilang draft picks at si Giannis pumirma ng Supermax contract. Nag-champion din ang Bucks noong 2021. Nung malaglag naman sila sa 2023 playoffs bilang number 1 seed versus number 8 Miami Heat, sinabi ulit ni Giannis na kung merong better situation, dun siya pupunta. Gusto niya maging winner. Hindi importante sa kanya ang fame, contract, comfort zone at yung status. Dagdag pa ni Giannis, kailangan niyang manalo at maiintindihan nyo ng city ng Milwaukee. Ayaw na niyang marinig yung storya na na-down sila ng 0-2 sa finals bago nanalo ng 4 na sunod para mag-champion. So alam nang hindi loyal sa team ng Bucks si Giannis ngayon. Ang ginawa ng Bucks after ng statement ni Giannis na nakipag-trade sa Portland para makuha si Damian Lillard. Merong mga draft picks ang naipamigay pero kasama kasi sa trade na yon ang Suns. After din ng trade, pinapirma ng Bucks si Giannis ng contract extension 1 taong mas maaga. Dahil sa ginawa ng Bucks na every time na si Giannis magpaparamdam na aalis ng Milwaukee, nilagay lang nila lalo na pwedeng mag-request ng trade si Giannis. Dahil sa nakaraan 2 trade ni Holiday at ni Dame, nawala ng maraming first round picks ang Bucks. Magkakaroon lang sila ng first round pick sa 2028 kung hindi makikipag-swap ang Portland at yung 2031 kung merong pang mundo nun. Over the tax na ang Bucks. Hindi sila makakapag-sign basta-basta ng free agent na galing sa buyout. Ang chance lang din nila makakuha ng bigating free agent ay kung mabibitawan nila yung kontrata ni Brook Lopez na expiring contract na. Ang top 5 player din ng Milwaukee, 29 to 36 years old. Ang pinakabata pa doon si Tito Bobby. Walang high value player na maititrade ang Bucks bukod kay Middleton or kaya si Giannis or kaya mismong si Dame. Marami kasing rumors about dito kay Giannis dahil 2 sunod na taon nang nalaglag siya sa first round ng playoffs. Bago yung K-Towns, ang Knicks ang isa sa mga team na interesado din kunin si Giannis. Sumunod naman ang Golden State. Meron pa rin kasing 3 team na pwedeng kumuha kay Giannis via trade. Yung isang team doon, OKC. So nabanggit ko na dati na napakarami pang first round pick ng OKC sa 1 taon pa lang. Sa 2025 pa lang, meron na agad silang 5 first round pick doon. Wala na silang magawa sa mga player na napipili nila sa first round. Kaya yung iba, ipinamimigay na lang. May loophole kasi dun sa OKC. Kahit hindi si Giannis ang gamitin ng Bucks na pan-trade, makakakuha pa rin sila ng first round pick. Dahil pinamimigay na nga ng OKC yung iba nilang first round. Ang ikalawang team naman, Houston Rockets, dahil nabawi nila yung mga draft asset. Meron silang mga young player at meron din silang mga veteran player na pwedeng gamitin na pamalit para dito kay Giannis. Kasama din doon yung mga draft picks. Ang isa talaga kung sakali magkakatotoo, 2 player na may 3 paa ang nasa San Antonio. Since 2020 pa, interesado na ang San Antonio. Ito yung bago pumirma ng extension si Giannis sa Bucks. Spurs ang isa sa mga team na kayang bigyan ng malaking kontrata noon si Giannis. Sinabi kasing hindi pa ready ang San Antonio para makuha si Giannis noong mga time na yon. Nang 2023 bumalik ulit na gusto ulit makuha ng San Antonio si Giannis. Ito naman yung time na maglalaro pa lang papasok ng 2024 season si Wembanyama. At after din ng statement ni Giannis na gusto niya mag-champion. Malamang may magsasabing ang tagal pa nun bakit pinag-uusapan agad. Si Pat Riley, 2 taon ang inintay niya para sa salary cap kay Giannis na hindi naman natuloy. Kailangan din mag-align ng team sa kontrata ng player dahil dadaan ng trade deadline, buyout season at pwede din mag-sign ng contract extension kahit lumagpas na yung October 30. Kapag nag-failed ulit ang Milwaukee Bucks sa 2025 playoffs, susubukan na ng San Antonio makipag-trade kay Giannis next off-season. Ready na ang San Antonio ngayon dahil meron na silang Victor Wembanyama at meron din silang ibang young player pa na pwedeng isama kay Giannis para maging contender. Ang San Antonio din may cap space para kay Giannis para saluhin yung malaking kontrata niya. Pero para ma-trade si Giannis, kailangan nila ng 1 or 2 teams pa para mabuo yung cap space papuntang Bucks.
Matagal nang nag-aabang yung San Antonio kay Giannis at marami ding player ang gustong sumama kay Wembanyama. Magagamit ng San Antonio yung cap space pa nilang natitira. So hindi rin bago sa San Antonio na meron silang Twin Tower, David Robinson at Tim Duncan dati, yung isa pa LaMarcus Aldridge at Tim Duncan ulit. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.